Iniisip kagad ng tao, kapag nagbigay ka sa gawain ng Panginoon, babalik yung blessing sa'yo. Amen. Pag naggawain ka sa Panginoon, pag sumunod ka sa Kanyang mga utos, lagi kang mahati ng church, magpipray ka, Lord, ito yung wish ko. Matutupad ka agad, hindi ganun kapatid. Amen. Ang isang... Kaya ngayong umaga kapatid, talakayin natin, ano ba ang dapat masunod sa tao? Is it the God's will or our free will? Yung kalayaan natin na gumawa ng mga bagay na naisip. Palampakan po natin ang ating Diyos sa buhay. So, remember, sa Genesis mga kapatid, no? Sa panahon ni Eva at ni Adan, ano ba yung nasunod? Amen? Ano ba yung nasunod ng panahon na yun? Kasi merong utos ang Diyos ng panahon na yun. Eh po ba? Merong kautusan ng Diyos na dapat mangyari at dapat masunod sa hardin ng Eden. Pero ang nangyari, natukso ang tao. Amen. Natukso yung tao at sinunod yung kanyang kalayaan na gumanap. Eh mo ba? Kasi binigyan sila ng kalayaang kumilos sa hardin ng Eden. Basta, wag lang nilang kakainin. Yun yung pinagbabawal ng Diyos. Amen. Mo ba? Meron pong dalawang puno na iniiwasan sa puno ng Eden, sa hardin ng Eden. Amen po ba? Una po yung puno na nakakaalam ng mabuti at masama. Pinagbawal ng Diyos na kainin nila ito. Amen. Pero nung kinain nila ito, ni Eva at ni Adan, doon na nilang nakita at nagsimula silang makakita na sila pala ay mga ubad. Kaya dali-dali sila kumuha ng mga dahon, di ba? Napantakip sa kanila. At natakot sila sa Diyos kasi alam nila na may ginawa silang kasalanan. Nung oras na hinahanap si Adan ng Diyos, nagtatapo siya. Kahit naman alam natin at alam ni Adan na nakikita siya ng Diyos kahit saan siya pumunta. Amen po ba? Kaya tayo mga kapatid kahit anong tago natin sa Panginoon, di ba? Nakakagawa tayo ng mali, nakakagawa tayo ng sarili nating kagustuhan na hindi ayon sa nais ng Diyos sa buhay natin. Tago tayo ng tago. Amen po ba? Minsan nagtatago tayo kay pastor Minsan nagtatago tayo kahit kanino. Amen po ba? Minsan yun ay nagiging dahilan kaya hindi ka na umaten sa service. Kasi bakit? Meron kang ginagawang kasalanan na tinatago mo na ayaw mong makita nila. Bakit? Kasi alam mo na hindi tama. Eh mo ba? Alam mo na hindi tama yung ginawa mo. Amen? Pero kung patuloy ka na magtatago at magtatago, kapatid, hindi natin masusolusyonan yung problema. Hindi natin masusolusyonan yung ginawa mong kasalanan kasi hindi mo maiintindihan kung sino ba ang dapat masunod. Ikaw ba o ang Diyos sa buhay mo? Eh mo ba? Kasi kung patuloy kang gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya at ayaw ng Diyos, di ba? Kumbaga, lagi kang walang focus. Lagi kang nawawala sa Kanya. Kasi nasusunod yung sarili. Pero ano ba dapat ang masunod? Amen? Bakit lagi tayong nakarely sa Diyos? Bakit ang Diyos ang dapat masunod palagi? Alam niyo po, sabi sa Genesis chapter 1 verse 9, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa iyong mga lakad, sabi ng Diyos. At ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 9. Mga kapatid,
Dito makikita natin, no, yung nangyari sa lumang tipan, sa Genesis chapter 1, na pinapakita ni Propeta Isaias na ang Diyos ay mas mataas sa ating lahat. At alam niya kung ano ang iniisip natin, hindi pa natin ginagawa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kung ang Diyos alam yung ganitong bagay, tayo po na mga tao, parang ang hirap naman basahin yung isip, no, ng ibang tao. Po ba? Ang hirap basahin ng isip ng iba. Kasi mga kapatid, kapag nangyari yon, kapag ginanap natin yun, sasabihin nila, tayo po ay mga baliw. Amen? Sasabihin ng ilan na tayo ay gumagawa lamang ng sarili-sarili nating haka-haka. Pero ang Diyos, kapatid, kaya niyang basahin ang pag-iisip. Amen po ba? Palakpakan muna natin ang ating Diyos sa buhay. Sabi nga ni Propeta Isaias na siya ay nasa taas, di ba? Tayo nasa baba. Higit na nalalaman ng Diyos ang ating pag-isip. Amen? Kaya mga kapatid, no, sa Biblia, makikita natin that God is the source of all information. Amen? Lahat ng nalalaman natin, lahat ng nababasa natin, nanggaling sa Diyos, mga kapatid. Lahat ng binigay niya na patakaran sa Biblia ay nanggaling sa Diyos. Amen? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mga kapatid, tandaan natin, no, yung mga words sa Bible, yung mga scriptures sa Bible, hindi lang basta binabasa yan. Amen po ba? Hindi lang basta tinitignan o tinatago. Amen? Yan po ay ginagamit para matuto tayong lahat. Ginagamit para sawayin ng lahat. Ginagamit para lumakad tayo ng karapat-dapat sa ating Panginoon. Kasi sa panahon ngayon, ang daming nasusunod yung sarili lang natin. Lalo na sa mga kabataan, di ba? Na hindi alam kung ano pa yung dapat nilang masunod. At sinusunod yung sarili nilang kagustuhan. Po ba? Ang dami ngayon na mga kabataan na imbis na magbasa ng Biblia, ang binabasa ay yung mga chismis. Ang binabasa yung mga showbiz na balita. Binabasa yung mga gusto nilang basahin na kung saan kinikilig sila. Po ba? Taliwas sa nais ng Diyos na dapat tayong magbasa ng kanyang mga salita upang magabayan tayo. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Diyos pa po. Alam niyo po, sa kalayaang ito, mga kapatid, na nangyayari sa atin, maraming tao o maraming, di ba, Kristiyano, ang patuloy pa rin na nawawala dahil sa kanilang mga kalayaan. Amen po ba? Even yung mga Kristiyano na ay hindi pa rin marunong sumunod sa nais ng Diyos sa buhay natin. Basahin natin yung Jeremiah chapter 26 verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita na inuutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Kapatid, we do not ignore, diba, yung every word or every part of the Bible that makes you uncomfortable. Minsan kasi,
may mga Kristiyano o may mga ngaral na pag alam nilang tatamaan sila nung verse na binasa nila, hindi nila babasahin yun. At hindi nila ituturo yun. Kasi bakit? Sila mismo yung hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Po ba? Alam niyo mga kapatid, walang pinipili, walang sinasanto. Lahat ng salita ng Panginoon. Totoo yun. Masakit ito. At masasaktan ka lamang kung patuloy kang gumagawa ng kamalian. Pwera na lang kung bingi ka na. Amen? Ang hirap nun, kapatid. Kapag simula ngayon ay nagbibingi-bingihan ka, wala kang pakialam, darating yung panahon, ikaw rin ang magsisisi sa buhay mo. Ikaw rin yung hihingi ng tawad sa Panginoon. Ang problema doon, sana may pagkakatao ka pa pag dumating yung araw na yun. Mo ba? Kasi kung wala ka ng pagkakataon at hindi ka pa rin nagbago, hindi ka pa rin sumunod sa Diyos, hindi mo pa rin itinama yung mga bagay na dapat tinatama mo sa buhay mo, kapatid, napakahirap pag pinalo ka ng Diyos. At mas mahirap kung tanggalan ka ng pagkakataon na magbago at sumunod sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Kasi mga kapatid, no, kung ang tao ay masyadong pasaway, ang tao ay masyadong hindi masunurin, o talagang hindi na masunurin sa Diyos, ano ba ang sinasabi? Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ang susundin ng tao, yung sarili niya na. Hindi niya na susundin kung ano yung nais ng Diyos sa buhay niya. Kasi sarili ko to. My life, my rules. Diba? Ganun yung naririnig nyo? Malaking kalokohan yun, mga kapatid. Kasi hindi atin ang buhay natin. Amen po ba? Hindi mo pagmamayari yung katawan na yan. Hindi mo pagmamayari yung buhay na yan. Yan ay lahat ay bigay ng Diyos. At sa Kanya lamang yan dapat bumalik. Amen po ba? Kasi kung hindi masusunod ang Diyos sa buhay mo, at masusunod ang sarili mo sa buhay mo, tandaan mo, baka mawalan ka ng pagkakataon para gawin ang lahat para sa buhay mo. Harapan natin ating Diyos sa buhay. Kapatid, sabi rito, magiging maibigin sa salapi. Di ba minsan, hindi ka na mautusan kapag walang bayad? Hindi ka na mautusan kapag hindi ka kikita ng pera. Alam niyo, sa gawain ng Panginoon, ang hirap yung magpusa. Po ba? Kasi lagi nating iniisip, paano tayo kikita ng pera? Kesa pumunta ako sa church, kesa mag-volunteer ako sa church, kesa gumawa ako sa church, magtatrabaho na lang ako, kikita pa ako ng pera. Po ba? Kasi darating yung panahon, mga kapatid, na mas iibigin natin yung salapi kaysa sa gawain ng Panginoon. At sa ngayon, nangyayari yun, kapatid. Amen? At sinasabi, sinulat ito 2,000 years ago at natutupad sa atin. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, magiging mayayabang ang mga tao. Diba? Mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin. Anong may pagmamalaki mo? Sa magulang mo pa lang, diba? Wala kang may pagmamalaki sa magulang mo. Amen? Kaya bakit ka hindi sumusunod sa magulang mo? Po ba? Magiging masuwayin ka. Magiging hindi ka gumagawa ng nais nila. Ano pa kaya ang nais ng Diyos sa buhay mo? Kung yung sarili mong magulang hindi mo kayang sundin, kung nais naman niya ay para sa ikalalago mo at kagaganda ng buhay mo, kapatid, ano pa kaya yung nais ng Diyos sa buhay mo? Diba? Kung ito na nakikita mo literal, ang mga parents nyo, diba? Mga parents natin, pero yung sumusuway tayo sa kanila. Ano pa kaya yung hindi natin nakikita, pero nararamdaman lang natin? Tanungin mo yung katabi mo, nararamdaman mo ba Diyos? Po ba? Kasi kung hindi mo siya nararamdaman, kapatid, di ba? Magiging wala kang kabanalan sa buhay mo. Amen?
Tuloy natin sa verse 3, sabi dito, walang katutubong pag-ibig. Walang root eh. Amen? Puro lust lang. Walang love. Kaya nakakagawa ng kasalanan. Kasi hindi na ipakita sa kanya kung ano yung tunay na pag-ibig na nais ng Diyos. Palabintangin, walang pagpipigil sa sarili. Kung ano na lang yung lumabas sa bibig niya, sige. Kahit puro mura na yan, sige. Kahit puro pasaway na yung lumalabas sa bibig niya, sige lang. Hindi siya marunong magpigil. Po ba? Nagiging mabangis at ayaw ng mabuti. Palagi gusto puro kasamaan ang ginagawa. Bakit? Masaya eh. Nakakatawa, di ba? Pag pinagtatawanan natin ng ibang tao. Nakakatawa kapag pinagtatawanan natin yung mga kamalian ng iba, kaso hindi naman natin nakikita yung kamalian natin. Po ba? Alampakan natin ang ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, darating yung panahon, sabi sa verse 4, no, magiging matitigas ang ulo ng mga tao. Magiging palalo, mga ibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Mas uunahin nila yung layaw nila kaysa sa Diyos. Po ba? Kaya nga mga kapatid, pilangin natin pinapaalala, ano ba yung purpose ng Bible? What is the purpose of Bible sa atin? Amen? Bakit ba binigay ang Biblia? Bakit ba binigay ang salita ng Diyos sa bawat isa? Dahil, sabi sa Romans chapter 15 verse 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin. Hindi ito isinulat para lang sumunod tayo. Hindi ito isinulat para kontrolin tayo. Sinulat ito para matuto tayo sa buhay. Po ba? Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon kayo ng pagsasa. Palampakan natin ang ating Diyos. Nagiging kaaliwan sa atin ito, mga kapatid. Diba? Pag nalulungkot tayo, magbasa ka ng Bible, nakikita mo yung sagot sa problema mo. Po ba? Pag nagkakaroon tayo ng galit, kaaway, o puwod sa ibang tao, magbasa ka ng Bible. Humuhupa yung galit mo. Totoo po ba? O mas lalo kayong nagagalit? Amen? Kasi hindi mo matanggap sa sarili mo na mayroon kang kamalian. Po ba? Kapag Kristiyano ka na kapatid, kapag sumusunod ka na sa Diyos, matuto kang tumanggap ng kamalian sa sarili. Kasi hindi yan mag-uumpisa. Walang humility na mangyayari sa'yo kung hindi mo kayang tanggapin sa sarili mo na makasalanan. Tabi mo sa katabi ko, makasalanan ka. Diba? Nakagawa ka ba ng kasalanan? Palampakan natin ang ating Diyos sa mundo. Kasi alam niyo mga kapatid, sa mundong ito hindi tayo permanente. Amen? Sa mundong ito, hindi tayo palagi nandito. Kumbaga, tao sa atin, stranger lang tayo dito. Amen? Ano ba yung stranger? Diba, katulad namin, hindi naman kami taga rito sa Tres Cruces, diba? Stranger lang kami dito. Amen? Pumupunta-punta lang kami dito kasi hindi kami permanenteng taga rito. Diba? Hindi naman kami dito nakatira. Diba? Pero malay nyo, diba? Mga susunod na buwan, diba? Anong nais ang Panginoon, diba? Kapitbahay nyo na kami, diba? Ang masama doon, hindi na kapitbahay, doon na kayo nakatira sa amin. Amen? So, tayong lahat mga kapatid, no? Estranghero lang tayo sa mundong ito, diba? Kumbaga, namamasyal lang tayo sa mundong ito. Hindi tayo taga rito. Taga saan ba tayo? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Diba? Nagaroon tayo sa langit. Amen? Kasi doon tayo nang galing. Po ba? Yung espiritu natin ay babalik sa Diyos sapagkat siya ang nagmamayari nito. At sabi rito, sa Psalm chapter 119 verse 19, I am a stranger in the earth.
hide not thy commandments from me. Huwag matago sa akin ang mga utos ng Diyos. Mga kapatid, ganun din sa ating lahat, no? Huwag pong mawawala yung mga kautusan ng Diyos sa atin sapagkat yan ang gagabay sa atin. Yan ang magbibigay sa atin ng wisdom. Sabi sa taas natin sa verse 99, no? I have more understanding than all my teachers, for thy testimony you are my meditation. Dahil sa iyong mga salita, ako'y kumakalma. Po ba? Guro ko. Yung mga salita ng Diyos ang nagtuturo sa akin. Diba? Yan ang nagbibigay ng karunungan, ng kagalingan, at ng kalakasan sa ating mga katawan. Palakpakan natin ang ating Diyos. Tandaan natin, mga kapatid. Taas pa natin, sa verse 105 na ng chapter 119. The Bible offers help sa ating lahat. Thy word is a lamp unto the feet and a light unto my path. Ang salita, mga kapatid, di ba, ay ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landasin. Kung wala ang salita ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo maggagabayan ng tama sa ating lakad. Gusto ba natin lumakad ng naaayon sa Diyos? Mo ba? Gusto ba nating lumakad patungkol sa nais ng Diyos? Gusto ba nating lumakad ng may liwanag at ginagabayan tayo patungo sa Diyos? Yung salita ng Diyos ang susi, kapatid, upang lumakad ka ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kasi ang problema sa atin, palagi tayo nag-aalinlangan. Amen? Ano bang masusunod? Yung sarili ko o yung nais ng Diyos sa buhay? Alam niyo, mga kapatid, kapag pinili na natin na sumunod kay Lord, piliin na natin na huwag tayong mag-alinlangan. Amen? Piliin na natin kung ano, sigurado tayo dito eh. Sure na sure tayo sa nais ng Diyos sa buhay natin. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 6, ngunit humihingi siya may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Yung mga nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkahilang. Kapalit. Amen? Iniisip kagad ng tao kapag nagbigay ka sa gawain ng Panginoon, babalik yung blessing sa'yo. Amen? Pag naggawain ka sa Panginoon, pag sumunod ka sa kanyang mga utos, lagi kang mahati ng church, magpipray ka, Lord, ito yung wish ko, matutupad ka agad, hindi ganun, kapatid. Amen? Ang isang Kristiyano, di ba, hindi nag-aalinlangan sa Diyos. Amen po ba? Naglilingkod ng walang kapalit. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, maglingkod ka sa Panginoon. Diba? Yung mga tao o Kristiyano na naglilingkod ng may kapalit, kasi naglilingkod ako kasi sabi ni sister eh. Pag umattend ako sa church, mamaya pauutangin ako ni sister. Diba? Mamaya may pagkain na attend ako. Mamaya may gagawin sa church. Diba? May kapalit to, may blessing si Lord. Diba? Ang iniisip kasi kagad natin, blessing muna. Hindi natin iniisip yung sacrificial natin para sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi natin naiintindihan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka naglilingkod dahil sa blessing na natatanggap mo. Naglilingkod ka dahil siya yung may-ari ng buhay mo. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sabi sa verse 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Tignan mo, mga kapatid, lagi kang tinatamad. Amen? Lagi kang tinatamad sa mga lakad mo. Wala ka kasing tiyaga eh. Amen po ba?
hindi ka nagtsatsaga sa Panginoon. Diba? Mas nauuna mo yung mga bagay na hindi dapat sa harap ng Panginoon. Po ba? Kasi bakit? Hindi mo pinagtsatsagaan yung nais ng Diyos sa buhay. Kaya hanggang ngayon, hindi ka natututo kung paano, para saan ba ang buhay mo. Po ba? Kasi mga kapatid, tandaan natin, hindi masama yung free will. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi masama yung free will. Sama ba yung free will? Hindi. Diba? Okay lang yan. Diba? May sarili-sarili tayong nais sa buhay. Sarili-sarili tayong gusto. Kasi bigay ng Diyos yung kalayaan sa atin eh, diba? Sa Galatians chapter 5 verse 13, tinawag tayong lahat ng dahil sa kalayaan. Amen po ba? So, hindi masama na may kalayaan tayo, mga kapatid. Diba? Pero tandaan lang natin, sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 16, nagaya ng kayo'y makalaya at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng alipin ng Diyos. Mga kapatid, huwag natin gamitin yung kalayaan ito para makagawa tayo ng masama. Ayun po ba? Magsumikap tayo, magtiis tayo, amen? Matuto tayo ng disiplina. Kasi tandaan nyo, totoo yung sabi, di ba? Sabi ng dating Pangulong Marcos, di ba? Yung matandang Marcos. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Huwag na natin isipin kung ano yung mga nangyari sa panahon niya. Isipin mo na lang, totoo yung sinabi niya. Ba? Tignan mo. Conscious ka sa katawan. Gusto mo healthy yung katawan mo, di ba? Gusto mo maayos yung katawan mo. Tama po ba? Pero kung wala kang disiplina, kakainin mo lahat ng gusto mong kainin. Mo ba? Sarap kaya ng lechon. Di ba? Tanghalian namin, lechon. Hapunan namin, munggo na may lechon. Almusal namin, lechon paksiw. Diba? Sarap kaya nun. Pero kung wala kang disiplina sa sarili mo, kakainin mo lahat talaga yun. Mo ba? At lahat ng mga alam mo na hindi healthy sa diet mo, kakainin mo lahat yun. Tama po ba? So, ang mangyayari sa'yo, magiging katulad ka na ng katawan ni sister. Sino sister? Wala akong sinasabi, ha? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ganon din sa gawain ng Ganon din sa gawain ng Panginoon, kapatid. Ayun po ba? Kung hindi tayo matututo ng disiplina, alam nyo mga kapatid, kaya lagi namin kayo pinapaalalahanan. Lagi namin kayong ginagabayan. Diba? Kumbaga, napaka-blessed ang bawat isa sa atin. No? Po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, blessing ka sa akin. Mamaya, pahingi akong pera. Diba? Blessing tayo. Alam nyo kung bakit? Kasi merong ibang mga talagang grabe magdisiplina, amen? Pero sana mga kapatid, huwag tayong dumating sa punto na hindi na natin kaya sumunod sa saway. Amen? Pag sana tayo dumating sa punto na hindi na tayo talaga nakikinig. Po ba? Kasi pag dumating tayo sa punto na yun, kapatid, kawawa yung kaluluwa mo. At ako mismo, mga kapatid, na, di ba, lingkod ng Panginoon, wala na akong choice kundi magdisiplina. Po ba? Kasi kahit anong bait ni pastor, kahit anong haba ng pisi ni pastor, kapag hinampas kita ng pamalo, masasaktan ka. Po ba? Masasaktan ka. At baka yun yung maging punto na baka sabihin mo, ayaw ko nang umatin. Po ba? Bakit? Sabihin mo, pag pinalo ka ni pastor, ayoko nang umatin, nasaktan ako masyado kay pastor. Alam nyo kapatid, wala akong choice. Amen? Bakit?
Kasi kailangan yun. At yun ang nais ng Panginoon. Pero alam nyo, tingin kayo dito mga kapatid. Alam nyo, pag nalagpasan nyo yung palo na yon na ibigay ng Diyos, diba? Kunyari, ay, hindi ako magtatampo kay pastor. Ginawa niya lang yun kasi dapat yung gawin. Kasi pasaway ako. Alam niyo, pag nalagpasan niyo yung kapatid, ang laki na magbabago sa buhay. Eh mo ba? Ang laki ng mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Bakit? Katulad ng sasabihin ko ngayon at pag-aaralan natin sa susunod na linggo, magkakaroon ka na ng unti-unti ng spiritual maturity. Eh mo ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, gaano na kalalim yung spiritual maturity. Palapuan natin ang ating Diyos. Tandaan natin mga kapatid, use your free will in choosing and following God's will. Reading ko. Use your free will in choosing and following God's will. Palapakan natin natin. May po tayo lahat.